Let us be intentional, ang mga notes natin. Ano po? Because we are culturing a church. Ang ganda ng sinabi kanina ng praise and worship leader natin. Sabi niya, we are not just a worshiping church. We are a praying church. Prayerful. Are you prayerful? Are you praying? Amen po ba? At alam niyo po, nagiging prayerful sa mga taong prayerful, mas lalo silang nagiging solid. Tama po ba? Agree ba kayo sa akin? The more you're praying, the more you become stronger in your faith. Amen po ba? Kaya nga yung mga tao na kung saan lagi nilang isinisigaw, God is so good, God is so amazing. May mga problema yung mga yon. Tama, may mga pinagdaraanan. Pero despite of those things, alam niyo po, ang lumalabas sa kanilang bibig ay pasasalamat at pagsamba. Pero bakit kaya? Because I do believe that they understand na ang pinaka-importante, no, ay yung naniniwala tayo na sa pamamagitan po ng pananalangin at ng kanyang mga salita. We became solid, we became who we are, kung ano man yung level ang ating pananampalataya ngayon, no? Dahil naniniwala tayo that we are strengthened through the prayers, na kung saan ginagawa natin everyday. Amen po ba? Alam nyo, natutuwa ako kasi everyday lahat nananalangin. Napakasipag mag-post sa ating mga updates doon sa Cell Life post GC natin, Cell Life GC. Yung mga mukha natin doon, talagang everyday, binibilang ko, Lord, ilan sila? Ito kulang. No, kulang ito, Lord. I am praying for that particular person, hindi nila nakasama. Inaabot ko siya. Ano man ang pinagdaraanan niya, ano man yung kabisihan niya, Lord, wag mo siyang kakalimutan. Some of you, minsan kulang. Lord, bakit kaya wala yung kasama nila Andrew? No, walang kasama. Kulang. Pero right away, Lord, naisip ko siya, no? Banggitin natin ang pangalan niya. Ganun po yung ginagawa namin mag-asawa. And naniwala po ako na ang pagkukulture natin ng prayers sa church ay hindi madali. Nagre-resist yung katawan. Minsan ayaw ng katawan. Pero yung spirito lumalaban. Pero salamat sa Panginoon dahil laging nananalo ang spirito, and that's why you're here today. Because the spirit in you won the fight. Pwede ba palapakan natin si Lord? Today we're going to talk about abiding. Sabihin nga natin, abiding. Abiding in God's presence. Nagiging solid tayo because we abide in God. Nagiging matatag tayo because we believe that God is with us. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo iniwan. Sabi mo nga sa katabi mo, never kang iniwan ni Lord. Na kahit most of the times, iniiwan mo siya. Ay. Wala pala dito yon, nasa ibang planeta yon. Amen po ba? Amen. Bago tayo pumunta sa text natin, gusto kong balikan natin yung salitang abiding at saka yung salitang presence. Sabihin nga natin ulit, abiding. Presence. Abiding, presence. Kung mapapansin nyo yung dalawang salitang yon, napakahalaga sa buhay nating mga mananampalataya. Diyan tayo, kanino ba tayo sabi nga nila, kanino ka bumabangon? Narinig nyo na yan, yung salitang yon? Kanino ka bumabangon? Yung mga bumabangon ako para sa pamilya ko. Nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Amen po ba? Pero sa atin pong mga Kristiyano, every one of us na nandito, kanino tayo bumabangon? Tignan mo yung katabi mo, para kanino ka bumabangon? Diba? O baka tulog pa yung spirito niyan, gisingin mo. Okay, so today, titignan po natin, abiding in God's presence. Balikan natin ang Old and New Testament para mas maintindihan natin. No? Mabilis lang ito. In the Old Testament, no, napakahalaga na maintindihan natin yung salitang presence. At doon sa New Testament, napakahalaga yung salitang indwelling.
Okay? Parehas lang ito. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, ready na ba lahat? Medyo magle-level up lang tayo ng kaunti. Hindi ko naman i-Greek o Hebrew ito, no? Kaunti lang, no? Para at least medyo karni yung kakainin natin. Sa Old Testament, kapag sinabi nating presence, itong presensya na ito ng Panginoon wala sa kanila. Wala sa kaloob-looban nila. Pag sa New Testament, pag sinabi nating Holy Spirit, ang ibig sabihin nun, nasa kanila. Okay? Nananahan sa kanila. Sa panahon natin ngayon, nasaan na tayo? Old Testament or New Testament? Sigurado kayo? So, bawal lang gawin yung mga nasa Old Testament. Hindi naman. Alam niyo po, ang sarap pag-aralan ng Bible. Kasi makikita mo, as long that you are guided by the Holy Spirit, maiintindihan mo siya. But without the guidance of the Holy Spirit, mababaliw ka. Okay lang mabaliw, basta mabaliw tayo sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Pero I would like to remind you, once you want to read the Bible, wag ninyong babasahin ang Bible nang hindi kayo nananalangin. Kasi hindi nyo siya maiintindihan. Lalong-lalo na sa Old Testament. Amen po ba? Amen. So, sige, diretso tayo. Papaano mag-manifest ang Panginoon o papaano ipakita ng Panginoon ang kanyang presensya sa Old Testament? So, in the Old Testament, God's presence was yung tinatawag nilang localized or very selective. Sabi nga natin, very selective. Hindi sa lahat nagpaparana si Lord ng kanyang presensya. Hindi sa lahat ng panahon makikita mo siya, mararamdaman mo siya. Pinipili lang niya yung mga tao na kung saan ipinapakita niya, ipinaparanas niya yung kapangyarihan niya. Naniniwala ba kayo doon? That was during the time of the Old Testament. Okay? So, magkaroon tayo ng litrato. Paano ba, Pastor? Mabilisan lang ito. Ayaw ko mag-focus dito ng sobrang tagal. Okay, meron dito, kung mapapansin ninyo. Diyan, ang presensya ng Panginoon ay makikita yan sa tinatawag nilang nandoon. Sabi nga natin, temple. Tabernacle. Okay, in the Old Testament, pag sinabing tabernacle, yan ay isang lugar. Sabi nila, holiest of holiest. At makikita din natin dyan yung Ark of the Covenant. Sino nang nakapanood ng hindi ko nakalimutan ko kung anong pamagat noon. Yung mga Israelita during their journey, hawak-hawak nila, 'di ba? Buhat-buhat nila habang naglalakbay sila. Ang tawag doon Ark of the Covenant. Okay? And that Ark of the Covenant is the presence of God. Okay? So kailangan nilang dala-dala 'yon. Yan yung presensya ng Panginoon. Pero wala sa kanila, kundi nasa Ark of the Covenant. Tama ba? Sabi nga natin, Ark of the Covenant. And kung mapapansin natin, yung presensya ng Panginoon, makikita lang yan sa mga mangilan-ngilan. Like yung mga pari, no? Yung mga priest, yung mga high priest, sila yung mga ginagamit para makita o maranasan ng mga tao yung presensya niya. Tama po ba? Yun yung simbolo, yung Ark of the Covenant, symbol of God's throne na tinatawag. Yung tabernacle na yan, dyan nananahan yung presensya ng Panginoon, which is we call the holiest of holies. Yung mga tao, no, yung visible signs na tinatawag, no, makikita natin ang presensya niya sa pamamagitan ng apoy, sa pamamagitan ng ulap, no, sa pamamagitan ng kidlat, sa pamamagitan ng usok, no? At makikita rin natin yan sa buhay ng mga bilang lang na mga tao na ginamit ng Panginoon. Like yung mga prophets, yung mga pari, yung mga kings. Amen po ba? In Exodus chapter 40, isang patunay doon, makikita natin, sabi doon, then the cloud covered the tent of meeting. Ito yung tinatawag nilang tabernacle. And the glory of God, sabi doon, of the glory of the Lord filled the tabernacle. Yung glory na yon is the presence of God. Amen po ba? Sabi nga natin, presence of God. Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Nakakasunod po ba kayo? Now, in the Old Testament, God's presence is very limited. Okay?
kailangan nating maintindihan na hindi lahat ng mga tao nararanasan yung presensya niya, nakikita yung presensya niya. So, ibig sabihin, limited lang yung access nila, limited lang yung kaya nilang maranasan. Only the high priest, in fact, once a year nga lang ito eh. Kung titignan niyo, once a year lang, no? At pwede nating sabihin na yung presensya ng Panginoon ay hindi siya indwelling kundi external presence. Okay, nakikita lang. Nakikita lang natin siya. So ang ibig sabihin nito, God was with the people, God was with the particular place, or naalala nyo nung kinatagpo ng Panginoon si Moses? Ano yung nakita niya? Si Lord ba yon? Si Lord yun, tama po ba? Pero mukhang tao ba? Mukhang ibon? Hindi, di ba? Anong pagkakasabi ng Bible? Ano 'yon? Bush of fire. Apoy. Pero hindi nila nararanasan, pero nakikita nila yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? So ganun yung pagpapakilala ng Diyos, pagpaparanas ng kanyang kapangyarihan during that time. And kung mapapansin ninyo, kung gumamit man siya ng mga tao, temporary lang. Umaalis din. Nakaya nyo? Temporary lang. Halimbawa, ako yung ginamit ng Panginoon to deliver the message of God. Dadako sa akin ang kanyang kapangyarihan, and I'm going to deliver the message. Then after that, ano mangyayari? Aalis na rin. So, hindi siya nananatili. So, temporal. Sabi nga natin, temporary. Ganun siya kumilos during the time of the Old Testament. Nalala nyo si Saul, mamaya babalikan natin yan. Si Samson. Actually, sinama ko yung si Samson dito na kung saan bubulay-bulayan natin mamaya. So, kung mapapansin ninyo, in theological perspective, o kung i-emphasize natin, theologically, God is so holy for us to approach Him during that time. Nakuha nyo po mga kapatid? Na para bang, yes, kung titignan natin, sobrang makasalanan ng mga tao, na kung saan, because of sin, yun yung nagsaseparate sa atin para maranasan natin ang presensya niya. Imagine that, mga kapatid. During that time, para mapatawad ka ng Panginoon, you have to what? You have to prepare a very special lamb. Pag sinabing special, mahal yan. Pag sinabing special, walang dungis yan. Tama po ba? At kapag yan, hindi special, inialay mo sa Panginoon, sinunog yan. Because during that time, para makapagbigay, nakita nyo po yung lugar doon sa bandang harapan ng tabernacle. Meron silang lugar doon para sunugin ang mga alay, para sunugin ang mga offerings. And those offerings signifies so many things. Kapag nag-offer ka doon for what? Thanksgiving offering. Kapag hindi maayos, hindi tatanggapin ng Panginoon. Paano mangyayari yon? Pag tumaas ang usok, tanggap ng Diyos. Pero kapag hindi, anong ibig sabihin noon? Hindi tanggap. Ibig sabihin, hindi the best yung offering mo. Nagkaroon ka ngayon ng kasalanan. Tama po ba? Napamura ka. O mayroon kang gustong patayin, kasalanan yon. Ngayon, hingi ka ng tawad sa Panginoon. During that time, kailangan meron kang very special something. Mostly mga hayop ang ino-offer nila. No? Pag special yan, tatanggapin ng. Pero pag hindi niya tatanggapin. Imagine that. Ganun katindi para yung preparation para patawarin sila ng Panginoon. Amen po ba? So, yung access requires a lot of sacrifices and meditation. During that time. Amen po ba? So, kung titignan nyo po mga kapatid, ngayon titignan naman natin itong New Testament. Punta tayo sa New Testament. Paano mag-manifest yung presence ni Lord during the time of the New Testament? Ibalik natin yan. In the New Testament, nalala nyo po yung upper room. Pagin natin upper room. Kailan nangyari to? Many years ago. Okay? Ito ay nangyari mababasa ninyo sa Book of Acts. Tama po ba?
Ito yung after what? After the what? The ascension of? Ito yung time na kung saan wala na si Jesus Christ, hindi na nila kasama. Pero meron siyang pinangako. Bago kayo magmisyon, bago kayo gumawa, sabi niya, in fact, meron siyang sabi doon, hindi ko naman kayo iiwan na luhaan, hindi kayo iiwan na parang walang mga magulang. Tama po ba? Ang sabi niya, iiwan ko ang Holy Spirit. And you have to wait for that. Nag-pray sila ng pray. At alam niyo po, sa kanilang pananalangin, ibinabinigay ng Panginoon ang pangako niya. Sabi niya, ibibigay ko sa inyo, hahayaan ko ang banal na Spirit. And they were consumed by the Holy Spirit during that time. At doon nagkaroon ng napakaraming mga miracles. And many of them, anong nangyari? They speak in tongues. Tama po ba? And they were encouraged, they were empowered. At ito pinakamatindi. Pag humayo sila, marami ang naliligtas, marami ang nakakakilala sa Panginoon. Why? Because the Holy Spirit is in them. Ito yung pagkakaiba. In the Old Testament, hindi nila, nakikita lang nila yung presensya ng Panginoon. Pag kailangan nila ng tulong, sasamahan sila ng Diyos. Pero pag okay na, aalis na naman. In the New Testament, hindi. When they were baptized by the Holy Spirit, ano pong nangyari? They were empowered. At yung kapangyarihan na yon, nanatili sa kanila. Hindi umalis. At ano yung gusto kong makita po ninyo dito? Once the Holy Spirit is in you, maniwala po kayo, ang daming mga miracles ang pwedeng mangyari sa pamamagitan ninyo. Ang problema lang minsan, hindi natin alam. Ang problema lang minsan, nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan. Ang problema lang minsan, nagigrieve natin yung Holy Spirit. At yan yung gusto kong ituro sa inyo. When you grieve the Holy Spirit, alam niyo po, hindi naman naaalis yung Holy Spirit sa atin eh. Never nang aalis yan. Once you accepted the Lord Jesus Christ, kahit magkasala ka, hindi naman naalis yan. Sealed yan eh. Yan yung pinaka-sealed natin para tanggapin tayo sa langit. Nakuha niyo po? Now, without the Holy Spirit, ibig sabihin, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ. Kalakip kasi nun eh. Kapag tinanggap mo Jesus, kalakip niya yung banal na Espiritu mananahan sa'yo. Ngayon, Pastor, bakit gano'n? Kung may tanong sa akin si Samuel, sabi niya, bakit kung sa'yo kung talaga, kasi yan ang topic namin. Ginagawa ko yung sermon, ang dami niyang tanong. Kinukulit niya ako. O talaga, kung talagang nasa sa'yo yung Holy Spirit, bakit minsan napapasigaw ka sa akin? Minsan nagsusungit ka. Di ba? Yun yung usapan namin kagabi. Kahit kaninang umaga. Kasi we're talking about the Holy Spirit. Oo nga, no. Review ako dun Kasi minsan nasusungit ako. Pero ibig sabihin ba nun, wala sa akin si Jesus? Ibig sabihin ba nun, kahit na nasa akin, dapat ba pag nasa akin ang Holy Spirit, hindi na ako magkakasala? Palagay ninyo. Alam niyo, tao pa rin naman tayo eh. Nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang pagkakaiba niyan, pag nagkamali ka, iko-convict ka ng Holy Spirit. Mararamdaman mo yan. Mararanasan mo yan. Kasala ako. And He will going to what? To convict you and ask you to what? To come to God and ask forgiveness. Yan yung pagkakaiba pag nasa atin yung banal na Espiritu. Itong New Testament, nasa atin na siya. Dati wala eh. Ngayon, nasa atin na siya. Amen po ba? Kaya sabi doon, Jesus becomes our Emmanuel. Ibig sabihin, nasa sa atin siya. Sabihin nyo nga sa katabi mo, nasa sayo si Lord. Nananahan siya sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tama po ba? Yung mga ginagawa nila noong namatay si Jesus Christ, nalala po ninyo yung veil doon sa temple na yan, na Holies of Holies. Amen po ba? Anong nangyari? It was divided. Diba? It was struck. At alam niyo po anong ibig sabihin nun? During that time, napakahalaga ng lugar na yan. They cannot come to God without that place. Pero sabi ng Panginoon, sisirain ko ang lahat niyan. Anong ibig sabihin nun? Yung mga paghihirap ninyo, yung mga preparations ninyo na yan, hindi nyo na kailangan gawin.
Anong sabi ng Panginoon? Anytime na magkasala ka, anytime na may nararamdaman kang hindi maganda, nagsusungit ka, nagkakasala ka, ang hirap mo magpatawad, lahat yan, mga kasalanan yan, all you have to do is to come. And I will going to forgive you. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. During the time of the Pentecost, the Holy Spirit indwells upon the believers. Are you excited, mga kapatid? Nararanasan nyo ba yung banal na Espiritu sa buhay nyo ngayon? Amen po ba? Amen. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi doon, our bodies is the temple of the Holy Spirit. Can you say yes? Naniniwala po ba kayo na nasa inyong banal na Espiritu? Now, because Jesus, the presence of God is in us, it makes our life so different before nung mga hindi pa natin tinanggap si Jesus. Ngayon, anong gusto kong sabihin sa inyo? Since that the Holy Spirit is in us, naniniwala kayo? Ang sabi dyan, meron na tayong unlimited access. Sabihin nga natin, unlimited access. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga mananampalataya, anytime, pwede na silang lumapit sa Panginoon. Amen po ba? Meron na tayong internal presence. Ibig sabihin nun, hindi mo na kailangang lumapit kay pastor. Hindi mo na kailangang, though maganda, lumalapit kayo sa mga leader ninyo for prayer, pero bago nyo gawin yan, I would like to remind you, no? Lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng mga taong mag-guide sa'yo, no, para dalhin ka doon. Of course, may mga leader tayo. Siguro, ang gusto kong sabihin sa inyo, you go first to God. Amen po ba? And then sabi doon, permanent indwelling. Sabi ko kanina, nabanggit ko na ito, nandito na siya sa atin. Okay po ba? Nandito na siya sa atin, nananahan na siya sa atin. Hindi niya na tayo iiwan. Anong ibig sabihin nun? Dahil nasa atin siya, yung boldness natin, yung intimacy natin, we believe that we are sons and daughters of God, father and child relationship, na kailanman, kapag dito, anong pakiramdam nyo pag mayroong tatay na nagtatanggol sa inyo? You're very proud, tama po ba? You feel safe. At ganun po yung gustong iparanas sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Pag dumating yung time na para bang napaka-weak natin, na para bang wala tayong magawa, I would like to remind you, ang sabi ng Panginoon, na ano bang ginagawa mo? Alalahanin mo, nandito, nasa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Amen? Pwede bang palapakan natin si Lord? So ano yung gusto kong i-emphasize dito, mga kapatid? God is so near to us. Yung mga kasalanan natin, pinatawad niya. Yung mga tayong lahat, no, believers, are God's dwelling place. And this is the difference na gusto kong makita ninyo. God's presence is so amazing. Why? Because we don't need to go to other place, to other people for us to experience Him. All we have to do is to go directly to Him and He will intervene. Amen po ba, mga kapatid? Kapag nawala po ang presensya ng Panginoon, nawala yung presensya ng Diyos sa buhay natin, it changes how we react. Pag wala ang presensya ng Panginoon sa atin, it changes our character, our decisions, our relationship with other people. Nakuha niyo po, mga kapatid? So babantayan natin yung sarili natin. Aalagaan natin yung templo ng Banal na Espiritu. Aalagaan natin yung relationship natin with the Holy Spirit. Sa mga personal na buhay natin, yes, you can still look strong and confident sa mga ginagawa mo, sa mga ginagawa natin, sa mga efforts natin, mga kapatid. But, be empty if God's presence has departed us. Yung pakiramdam natin, hindi tayo satisfied. Parang sobrang hirap, parang sobrang dry. Sino dito yung may pakiramdam na parang sobrang dry ka ngayon? Wala kang gana.
walang ganang mag-worship, walang ganang mag-pray, hindi ka nakikinig sa sinasabi ni pastor. Ano ba ganon? Alam ko na yan, pastor. And most of the times, ganun tayo. Alam na natin yung Word of God, pero parang walang power sa atin. Alam niyo po, the more na paulit-ulit yung Word, the more dapat na nagiging excited tayo. Amen po ba? Amen? Ang gusto kong sabihin, maaari ka pa rin magmukhang malakas, ngunit deep inside, empty. Kung ang presensya ng Diyos sa iyo ay wala na. Amen. Kaya kahit gaano tayo ka-able, kagaling, gaano tayo ka-diskarte, gaano tayo kayaman, pag nawala tayo sa presensya ng Diyos, nagiging miserable ang buhay natin. Let's go back to our text. Tignan natin. Balikan natin yung text natin. Our text for today, mabilis lang ito. Sabi doon sa John chapter 15, verse 4 to 6. Ang sabi doon, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Ang sabi ng Panginoon, sagana, hindi kakaunti. Okay? Hindi iisa, kundi sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya para ang daming mga pagod sa buhay, gawa ng gawa, plano ng plano, isip ng isip, diskarte ko to, pastor, huwag mo akong papakialaman. Sila pala yung laging pagod. Ang sabi ng Bible, dahil ginagawa nila ang mga bagay na ito without acknowledging God's presence. Malinaw po ba? Ang sabi doon, ang hindi mananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itatapon at natutuyo. So kapag sinabing itatapon, wala nang silbi. At pag sinabing natutuyo, ibig sabihin, ano yon? Wala na talaga. Wala nang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, hindi ganun ang ibig niyang sabihin. It is a reminder for us na kapag naranasan natin yung mga ganitong pakiramdam, we need to go back to His presence. Hindi ito dahilan para i-isolate natin yung sarili natin. It's okay. Pero kapatid, siguro mas magandang bumalik ka sa Kanya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, nandito lang ako. Lalapit tayong dalawa sa Panginoon. Nangyari po ito sa Old Testament. Alam nyo na ngayon ang ibig sabihin yan. Sa Old Testament, yung presence ni God, hindi siya indwelling, nakikita lang nila. Kapag kailangan nila ang Diyos, nariyan ang Panginoon, tutulungan sila. Pero after that, iiwan na naman sila. Sa New Testament, hindi na. Never nang umalis yung Holy Spirit. Kahit magkasala ka, nandyan pa rin yan. In fact, ikukonvict ka niya para humingi ng tawad. Tama po ba? Okay po ba? Naiintindihan niyo yung part na yan. Now, babalikan natin ng Old Testament. Naalala ko yung buhay na gusto kong aralin natin, yung buhay ni Delilah and Samson. Diba? May mga ganitong laro eh. Ano ba yan? Samson and Delilah. No? So, basahin natin. Okay, sabi dito, nabatid ni Delilah na nagsasabi ng totoo si Samson. Kaya pinatawag niya ang mga hari ng Filisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. At kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati.
hindi pa niya namamalayang iniwan, hindi niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza. Tinalian ng kanilang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Ang ganda po ng kwentong ito, masyadong masalamuot. No? Kung babasahin niyo, of course, yung context lang na to ay para bang bitin siya. Okay? So kung babasahin niyo po, ang nanay ni Samson, isa talaga siyang baog. Hindi na makapanganak. Ibig sabihin, walang pag-asa. Pero, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon para magkaroon ng anak. Pero may mga conditions. Anong condition? Sabi niya, okay, bawal kang kumain ng mga ipinagbabawal na pagkain. During that time po kasi ang dami. Lahat ng kinakain natin ngayon. Kasi mga Gentiles tayo, lahat pwede. Kahit yung mga bulate, mga kinakain natin. Di ba? Yung mga, ano ba ba? Yung mga ahas, mga palaka, ano pa ba? Lahat na ata. Yan yung mga Gentiles. Okay? Yung mga Hudyo, bawal sa kanila yan. Yung mga isda na walang kaliskis, bawal sa kanila yan. Yung mga Gentiles, lahat kinakain natin yan. Okay? Mga limango, lahat bawal. Pangalawa, bawal ka ring uminom ng anumang klase ng alak. Okay? Yun yung kasunduan. Ngayon, pinalaki siya, nagbuntis yung nanay niya, pinalaki siya. Nazir, ang tawag sa kanya, Nazirite ata ang, if I'm not mistaken. So, yun yung pagkakadisenyo sa kanya. Okay? Ng pamilya niya, ng nanay niya. So, siya ay pinalaking ganoon. So, dahil doon, nag-abide sila doon sa sinabi ng Panginoon, and the Lord was with them. Nakuha niyo po? The Lord was with them. Lagi silang sinasamahan ng Panginoon. At eto na, kung babasahin niyo po yung kwento, si Samson ang isa sa may magandang storya sa Bible pagdating sa labanan. Okay, marami naman yan, pero nakita ko ang ganda ng kwento. Dahil makikita niyo po doon na para bang sobrang, alam niyo sino dito yung mga nanonood ng mga comics na sobrang lakas. Ilang libong tao ang pinatay niya gamit ang Jew ng ang tawag nila doon? Jawbone, no? Sa pamamagitan lang ng buto, ng hayop. At napakarami niyang mga pinatay. It is because of him? It is because of the Spirit of God in him. Kapag siya po ay nangangailangan ng kalakasan sa labanan, sinasamahan siya ng Panginoon. Pero dumating yung time, actually, nawala ang kanyang lakas. Sa palagay niyo, bakit? It is because of, ang alam natin, si Delilah. Pero, kung babasahin niyo po yun, hindi dahil sa ginawa ni Delilah o hindi dahil sa kanyang buhok. Walang kinalaman yon doon. Amen po ba? Alam niyo po kung bakit? Wala na po sa kanya ang presensya ng Panginoon. Because he is doing things out of God. Ginagawa na niya yung mga bagay, nagdi-decide na siya na wala ang Panginoon sa kanya. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi niya na isinali ang Lord sa mga plano niya, kumbaga sa panahon natin ngayon. Amen po ba? Now, ihimayin natin ito. Okay. Now, tignan natin. Meron pa akong 15 minutes, tama ba? Ayan. So kapag wala yung presensya ng Panginoon, nakita po natin yung kwento na wala yung presence ni Lord kay Samson because, okay, actually hindi naman siya, kundi yung presensya ng Panginoon ang umalis sa kanya. Pero titignan natin ngayon, may mga consequences kapag wala wala na yung presensya ng Panginoon sa atin. Unang-unang kailangan natin makita dito, nawawala yung tinatawag nating spiritual sensitivity. Sabihin nga natin, spiritual sensitivity. Pagkawala ng spiritual na sensitivity. Kung mapapansin nyo sa verse 20b, ang sabi doon,
he did not know that the Lord had departed from him. Nakuha niyo po? Hindi niya alam na wala na sa kanya ang Panginoon. Serve siya ng serve, gawa siya ng gawa, nakikipaglaban siya, may mga plano siya, pero wala na pala sa kanya ang presensya ng Panginoon. Anong tendency nun? Makikita po natin. Nawala siya. Leaders, tayong lahat na nandito ngayon. Alam kong napakasipag ninyo. Alam kong ginagawa ninyo lahat na makakaya ninyo to serve God. But sigurado ba tayo na active pa rin yung Holy Spirit sa buhay natin? Hindi siya umalis. Pero pwedeng maging silent yan. Amen po ba? Hindi niya nalaman. Wala na pala sa kanya ang presensya ng Panginoon. Most of the time sa atin, di ba? Kaya pala tayo sobrang pagod na pagod. Nagsuserve naman tayo, ginagawa naman natin yung mga gawain sa church. Pero bakit parang dry na dry? Alam niyo kung bakit? Isa sa mga na-realize ko, if you are not intentional in seeking God, kahit gawa ka ng gawa dito sa church, parang sobrang nakakapagod. Amen po ba? So, intentionality in seeking God is very important. If you want to experience Him, you need to be very intentional. Amen po ba? Ang first danger when God's presence leaves is you don't even notice na wala na sa atin o wala na sa iyo. Ang unang panganib kapag nawala ang presensya ng Diyos sa atin na hindi mo agad mamamalayan. Amen po ba? Kumilos pa rin si Samson, kung mapapansin ninyo, tumayo pa rin siya, pinilit niya, lumaban, pero dahil inaakala niyang naroon pa ang kapangyarihan ng Panginoon, pero sa totoo lang wala na talaga. At na-realize niya lang yan later on. Amen po ba? So ano yung consequences nito mga kapatid? If we are not abiding in God's presence and vice versa, kapag wala na, inactive na yung kilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Alam niyo po, gusto kong sabihin ito, 3 bagay. Yung prayer, ang panalangin ay nagiging ritual na lang, hindi na relasyon. Amen po ba? Sabihin nga natin, ritual. Pang-routine na lang ang pananalangin. At ito po yung na-observe ko. Kasi nga, di ba, puro prayer tayo. But prayer without intentionality to seek God is nothing. Kaya, I would like to remind you sa mga cell life ninyo, be intentional. Hindi lang, dahil 15 minutes, tapos na, kailangan. Tapos tayo. Pero kapag hindi ka naging intentional, parang wala lang. Amen po ba? Yung pagmi-minister natin, leaders, cell life leaders, ay nagiging gawain lang. Hindi na nagiging bunga ng banal na espiritu na nasa atin. Ibig sabihin, yung mga paggawa natin, wala ng guidance ng banal na espiritu. Kapag ganun ang nangyari, mapapagod po tayo. Amen po ba? At mas nagiging madali na sa atin magkasala. Mas humihina ang konsensya. Ibang tipong, okay lang yan. Patatawarin naman ako ni Lord eh. Tama po ba? Ibang tipong nagiging kalyo ka na. Maliit daw, malaking kasalanan, parehas lang yan. Kasalanan pa rin yan. Pero kapag wala na talaga, inactive ang banal na espiritu sa buhay mo. Yung mga ministry, yung prayer, at maging ang mga kasalanan ay parang normal na lang sa'yo. I would like to tell you, brothers and sisters, ang sabi dyan, you can be busy in the ministry, but empty in intimacy. At laging nangyayari yan sa ating mga laging naglilingkod sa loob ng simbahan. Bantayan natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Maaari kang aktibo sa ministry, ngunit walang lalim sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen po ba? If we are abiding in God's presence, mayroong intimacy,
Pag dumating ang mga discouragement, dumating ang mga pagsubok, yung mga uncomfortable situation sa buhay natin, we will not be shaken. Yes, medyo masasaktan tayo, medyo malilito, pero you will not be shaken. Why? Because you know the truth. Ang sabi ng Panginoon, parte ito ng pagiging Kristiyano natin. Hindi tayo pwedeng hindi dumaan sa mga bagay na ito dahil ito yung magpapatibay sa atin. You will not be shaken. Amen po ba? Alam mo yung gagawin mo. Anong gagawin mo? You will go back to God for strength. I-activate mo ngayon yung banal na espiritu sa buhay mo. Very gentle kasi si Lord. Hindi siya basta-basta pumapasok sa buhay natin. Kaya nga dapat, di ba, nagpe-pray tayo, Lord, I allow you, the Holy Spirit, to continually move in our life. Nandito siya eh. Ang problema lang, hindi natin siya inaalaw. Anong nangyayari? Ginagawa natin ayon sa ating sariling mga kakayahan. Amen po ba? So tignan natin, what is the application? Am I abiding or just functioning sa mga ministry na hinahawakan natin ngayon? Am I abiding in God? Presence? Talaga bang si Lord nasa akin? Di ba? Yung presensya na talaga inaalaw ko na kumilos sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong kalalagayan nyo ngayon. Amen po ba? Ako ba ay nananatili sa Diyos or umaandar lang, kumikilos lang, gumagawa lang ako dahil nakasanayan lang? Tignan mo yung katabi mo. Pag dumating ka sa puntong yan, tara, lapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, loss of spiritual strength and authority. Sabihin nga natin, spiritual strength and authority. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon. And that authority na binigay po sa atin, that is the work of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Hindi mo magagawa yan eh. Yung mga miracles na yan, you cannot do that without the Holy Spirit. Amen po ba? Amen? Pagkawala ng spiritual na lakas at autoridad. Judge. Sa verse 20, basahin natin, tingnan natin sa verse 20. Ang sabi diyan, at kanyang sinabi, Samson, sabi niya, may dumarating na mga Filisteo. Now, sinabihan siya during that time. Ang alam niya, meron pa siyang kapangyarihan. 'Di ba? Ang pagkakaalam niya, meron pa. Pero tignan niyo po sa mga sumusunod na talata. Sabi diyan, nagtangkang bumangon si Samson. Okay, tumayo siya. Ang sabi doon, sapagkat akala niya makakawala siya tulad ng dati. So, ibig sabihin, wala na. Wala na sa kanya ang presensya ng Panginoon. Pero ang alam niya, nandoon pa. Kaya ang ginawa niya, tumayo siya. Nakuha niyo po? May mga kalaban eh. May mga gustong umatake, aatakihin na sila. Pero sa palagay niya, kaya niya kasi nga nagagawa naman niya dati. Kaya nung ginawa niya, tayo siya. Pero hindi niya alam, wala na pala sa kanya ang Panginoon. Wala na sa kanya yung presensya. At kung babasahin niyo po, hinuli siya dito. Pinahirapan. Ito'y nakakahiya. Mamay makikita natin dyan. Yung mata niya, hinugot nila. Tinanggal nila. Amen po ba? Now, ano yung katotohanan dito? Ano ang pwedeng mangyari kapag inactive na ang presence ni Lord sa ating mga buhay? Gusto ko pong sabihin, when God's presence is inactive, human effort replaces divine power. Ang ganda sana kapag in-acknowledge niya eh. Naku, wala na yung presensya ng Panginoon sa akin. And then, balik ako sa Panginoon. Pero ano niyo pong ginawa niya? Tumayo pa rin siya sa sarili niyang kakayahan. Alam na niya eh, na wala na eh. Pero ano pong ginawa niya? Tumayo pa rin siya. Ano pong nangyari? Hindi siya nagtagumpay. Hindi po siya nagtagumpay. Kapag nawala ang presensya ng Diyos sa sariling lakas, ang pumalit sa kapangyarihan ng Diyos, ano pong nangyayari? Titignan niyo po, si Samson po dito, hindi agad nawala ang kanyang lakas. No? Nawala muna ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Nung nawala ang pinanggagalingan ng kanyang lakas, eto na nagkaroon na ng mga consequences. At gusto ko makita ninyo ninyo po ito. Yung mga victories, yung mga old victories, no,
becomes new struggles. Okay? So, una, ang dating madali ay nagiging mabigat. Pangalawa, ang tukso ang nagsisimulang magtagumpay sa buhay natin. Yung ministry ay nakakapagod, hindi na nagbibigay ng buhay. Naka nyo pa? Check natin yung sarili natin. Kapag ba nagsuserve tayo, nabubuhayan tayo ng loob o na-encourage ba tayo? Pag pumupunta ba tayo sa church, na-excite tayo? Amen po ba? Ang ganda ng message natin ngayon. Kasi alam ko marami sa atin mga pagod. Marami sa atin mga pagod. Physically, spiritually. Mga iba sa atin dito, may mga prayers na ang tagal sagutin ng Panginoon. Nakakapagod maghintay. Tama po ba? Pero alam niyo po, very clear yung message ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin, nak, kung mag-alala, nandito lang ako. All you have to do is to trust me. All you have to do is to trust me. Amen po ba? Yung consequences na kung saan nawala yung spiritual strength natin, yung authority natin because we don't abide in God's presence. Ito po mga kapatid, tatandaan natin, madali tayong lapitan ng sobrang kabigatan sa buhay. Yung tukso, imbis na tayo yung umaalis, minsan tayo yung umaaligid sa Kanya. Amen po ba? Yung pagmiminister, yung paggawa ng mga ministeryo sa loob ng simbahan, kahit sa labas ng simbahan, minsan yung pagod. Alam nyo kasi makikita po ninyo kapag yan inspired by the Word, inspired by the presence of God, kahit sobrang nakakapagod, nai-enjoy mo pa rin siya. Because you are inspired by the Holy Spirit. Amen po ba? Pero kapag wala ang presensya ng Panginoon sa iyo and you're doing the ministry, nakakapagod na, yung para bang feeling mo gusto mo nang mag-give up. Amen po ba? So, bantayan natin yung sarili natin. Tignan natin. Amen po ba? So, ano yung gusto kong makita po ninyo dito? Doing God's ministry or doing God's work without God leads us to burn out. Kaya maraming nababurn out kasi gumagawa tayo ng isang ministry, isang bagay na kung saan hindi natin kasama ang presensya ng Panginoon. Nababurnout tayo. Tignan mo yung katabi mo kung burnout na yan sa'yo. Amen po ba? So, bantayan natin. Tignan natin yung sarili natin. Lord, now I know. Now I know. Amen po ba? And the last one, loss of direction, dignity, and freedom. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Basahin natin in verse 21. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Okay? At ano pa? Siya'y dinala sa Gaza, tinalian ng kanilang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Imagine, isang napakatibay, napakatatag, isang napakamakapangyarihang leader. Because the presence of God left him. Ano pong nangyari? Yung authority niya nawala. Tama po ba? Yung integrity niya nasira. Leader ka, kinikilala ka, kinuha yung mata mo sa harapan ng maraming tao. Di ba nakakahiya yun? Amen po ba? Napahiya siya. And yung freedom para gawin niya yung mga bagay sa sarili niya ay hindi po napangyari. Why? Because the Spirit of God left him. And I would like to say, when God's presence is inactive, when God's presence is inactive in us, or gusto kong sabihin kapag wala nga sa atin, di ba? The enemy will going to takes control us. Amen. Amen po ba? Itong si Samson, isang dating mananagumpay, naging isang bilanggo. Itong si Samson, dating tagapagligtas ng mga Israelita, ay naging bihag ng mga Filisteo. So ano po yung consequences nito? 3 things. Meron yung tinatawag po nilang spiritual blindness.
Nawalan ka na ng direction, nawala na yung dignity mo, yung freedom mo, nawala na. Expect mo. Anong ibig sabihin yan? Spiritual blindness. Hindi mo na nakikita kung ano yung katotohanan. Amen po ba? Bondage replaces freedom. Na dapat nakikita natin tayo po ay pinalaya na ng Panginoon for us to what? To be a blessing for others. Pero hindi parang siya yung naging pabigat dito Dating leader namin pero ngayon wala na. Nakuha niyo po? Amen po ba? Amen. Yung dating mayroong purpose, binigyan ng purpose ang buhay, iniangat ng Panginoon mula sa kasalanan. Alam nyo, nung ginagawa ko ito, Lord, salamat kasi yung message para sa akin. Yung message para sa akin. Matakot po tayo kapag hindi tayo tinatamaan. Amen po ba? Matakot po tayo pag hindi tayo nasasaktan. Alam niyo isa sa mga magandang sign na kung saan nasa sa atin ang Holy Spirit, pag napakinggan natin ang truth, na para bang gusto mong lumubog dahil ikaw yon, it is the sign that the Holy Spirit is in you. Kino-convict ka. Amen po ba? Pero kapag wala lang sa'yo, delikado yun. Delikado yun. At habang ginagawa ko ito, Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, kasi may mga time sa buhay ko na para bang gusto ko nang mag-give up. Noon, meron po akong ginagawang booklet ngayon. At doon isang kwento namin mag-asawa para sa mga pastor, mga leader. At doon kinento ko kung paano kami gustong mag-give up sa ministry at kung paanong iniahon kami ng Panginoon. At ngayon, inaayos na ng editor. Kapag natapos yan, ang laking bagay niyan. No? Alam niyo po, sabi ko, Lord, salamat. Kasi nakita ko yung katotohanan. That independence from God always ends in bondage. Sabi nga natin, independence from God always ends in bondage. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng mga bagay. I know may mga plano tayo, may mga gusto tayong gawin, pero I would like to remind everyone, without God, iti-take over ka ng kaaway. Hindi magiging makapangyarihan yung gagawin natin. Walang transformation. Mapapagod tayo. Amen po ba? Amen. Ang pamumuhay na hiwalay sa Diyos ay laging nauuwi sa pagkaalipin. So let us continue to abide in God's presence. Let us continue to abide in God's directions. In John chapter 15, verse 5, gusto ko pong iwan sa inyo. Sabi diyan, balikan natin yung text natin. Ang sabi doon, ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen po ba? Lord, salamat po dahil minsan pa ang inyong mga salita ay totoo. Lord, marami po kami mga pinagdaanan, ngunit nandito pa rin po kami. Nandito kami, Panginoon, it is not because of our strength. Hindi dahil ginusto lang namin, Panginoon. It is because of your grace. Forgive us, O God. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay kumikilos, gumagawa, Panginoon, ng isang bagay na wala po sa inyong kalooban. Strengthen this family, Panginoon. Continue to redirect us. Lord, marami po kami, Panginoon, gustong gawin sa buhay. Pero pag hindi ka namin kasama, wag na lang. Pag hindi ka namin kasama, Panginoon, wag mo hayaan na ihakbang namin ang aming pong mga bahay sa mga bagay na yan na hindi ka kasama. Salamat, dakilang Diyos. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Banal na Espiritu. Sa aming pong mga paglilingkod,
Hayaan niyo, Panginoon, maging pure. Na hindi po namin ginagawa ito dahil sinabi lang ng isang leader, ng pastor, o dahil wala po kami magagawa. Lord, hayaan mo, turuan niyo po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming paggawa, paglilingkod, pagministeryo, pagtatrabaho, maging sa amin po mga paghihintay, sa amin po mga prayers, kahilingan, O Diyos. Lord, hayaan niyo na magkaroon po, Panginoon, ng kagalakan. Ibalik niyo, Panginoon, sa mga nakakaranas, nakakaramdam, Panginoon, ng panlulumo, panghihina, nagda-doubt sa kaya mong gawin, nawawala, Panginoon, yung kagalakan. Lord, sino man sa amin ang nakakaranas nito, malaya ka, Panginoon, to minister to each and every one of us. Rebuke us, Father God. Strengthen us. Encourage us, Father God. Palakasin niyo po ang bawat isa po sa amin. I pray, Panginoon, sa mga primary cell leaders na nandito ngayon. I know, Panginoon, we are the apple of the eyes of the enemy. Naniniwala kami, Panginoon, never niyo po kaming iniwan. And I pray for every leaders, every one of us na nandito ngayon. Pag dumating yung time ng panghihina, dalhin niyo po kami, Panginoon, sa inyong paanan. Turuan niyo po kaming lumuhod, O Diyos. Turuan niyo po kaming bumalik, Father God, sa presensya mo. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Continue, Lord, to consume us. Consume us, Father God. Ikaw lamang sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, Jesus.